ginagawa sa mga lumalaban sa katiwalian sa gobyerno, halatang halata mo sining nangunguna dyan. Alam na alam mo si Butod kasi legal lahat ginagawa. Demanda dito, Yes, demanda doon. So talaga si Butod ang ano si dito, Bukod. ang nangunguna. Siya ang pasimuno ng panggigipit dito. May kasamang paghihiganti itong nangyayari. Kasi for the longest time, may stigma sa kanila na magnanakaw 'di ba? So ngayon, Yeah, parang sinabi na, total, sanay na kaming tawaging magnanakaw, o di tuloy-tuloy na natin to, magnakaw na kami. magnakaw na tayo. Ang kinikwento niya, talagang di siya people person, yung diriin, or Mandidiri. hindi siya, Si oh, Bangag. We're hindi niya talking Bangag kayang, Junior. hindi niya kayang tumagal sa paligid ng mga tao. Grabe Siyempre, talaga yung nangyayari sa atin ngayon, sis, no? Halatang halata mo kapag ang demonyo nagkakalat, nagwawala, at agresibo ang atake, ibig sabihin malapit na ang kanilang mga katapusan. Nasa Biblia malapit rin na, yun eh. correct, malapit na pumantay ang kanilang mga paa, malay mo. Tuluyan na silang yakapin ni Aida. At ayun na nga ho mga ka-reaction update page, wala ho tayong pahahabain dito sa ating intro. Dito nga sa nangyayari sa ating bansa, ito si Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy, si Kong Mike, 18 ex-marines, ngayon 14 na lamang ho mga ka-update. Yung impeachment ni BP Sara, isa lang ho ang di umanong may kagagawan yan. Nilantad nga ho ito ni Maharlika at netong si Kati Binag kasi mga ka-update, ang di umanong pinaka-utak daw ng nangyayaring kabalbalan o pinaka-mastermind dito sa likod netong administrasyon ay si Lisa Kokak Marcos. Yan nga ho yung mga nakakakilabot na talagang ine-expose ho ng dalawang ito. Kasi mandakin po ninyo, kayang-kaya hubang gawin netong si BBM, si Martin Romualdez, ang ginagawa ho nilang kabalbalan, pagnanakaw, pag-aresto, pagkulong, o meron nga ho ba talaga silang may pinakautak o meron pa nga ho ba talaga silang big boss? Yan ho yung malaking katanungan. Kasi mga ka-update ito ho talaga ginagawa ho nilang parang pinapakita ho nilang legal yung kanilang ginagawa. Kahit na sobrang martial law na ho talaga. 'Di ba? Halatado na ho itong administrasyon. Lahat ho ng lumaban, lahat ho ng pinangalanan ng administrasyon o lahat ho ng pinangalanan nitong sila Senator Marcoleta, nila Kong Mike, yun ho yung kanilang binanatan. Pero pagdating sa mga kasamahan ho nilang magnanakaw dyan sa flood control issue, wala hong naglantad, wala ho lahat, nanahimik ho lahat sila. Kaya mga ka-update, reactan ho tayo, sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react dito sa mga matitinding pasabog nito si Maharlika at nito si Kati Binag na itong ang si Lisa ang totoong nagpapatakbo ng gobyerno. Ayun dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Sis, ano yung post mo? Naintriga naman ako doon. Yung ano, palaging ka-jamming ang mga may idolu. Aida Lulu. Di ba? Ano, sa Idol. laman naman tayo, mga juting jazz natin, gumagapang pa rin at kumukuha ng mga impormasyon para ihatid sa ating mga palangga. Well, hindi naman open book naman yung mga ano na yan, Aida Lulu. Si Tita Aida matagal na dyan nakakapit, Oo nakadikit. naman. Oo, Correct. kailangan na niyang yumakap ng mahigpit para matuluyan na ang mga bangag. Oo. Anyway, Pero you're so pretty, Oh, you're so pretty like me today. bagong ligo. Oh, di ba? Ang taray ng hair. Nakapajama. Oh. Ayun. So ano na Ayun sis, naman, ang tawag dito, kumusta na ang mga bagay-bagay? Kasi ang daming kaganapan. Nakita nyo naman na, alam mo yung nangyari sa Marines na, ang tawag dito na hindi binigyan agad ng bail, na halata talagang sinadyang ipitin Alam mo yon, well, diba? sinadya talaga nila yun, sis, dahil according to Attorney Levy Baligod, like 8:30 a.m., naka-organize, yung kanilang mga documents for the bail. Pero, Correct, nakita ko yun oo, nakita mo at nandiyan ka sa Mm. nandiyan ka sa Europa. Nasa Europa. Nasa Europa Tayo ka, ay ako naman nasa Bolivia. Anyway, tumpak. oo. Oo. Pero, ang my question is, alam ko na nakasama mo itong mga former 18 Marines and now they're 40 na lang dahil naging naduwag nga itong
apat, at alam ko pati ikaw ay kinasuhan din, right? Pero later Yeah. on, nabasura. I think you're the right person na magbigay ng information talaga from the start dahil kasama ka dito sa pakikipaglaban ng 18 o ng 14 Marines. So, tama ba na lahat ba sila na-meet mo, by the way? Actually, na-meet ko sila kasi like yung pupunta kami sa DOJ, tapos may mga moments din na pag may press con sila, nagpupunta kami para suportahan. Alam mo sis, simpleng mga tao lang yung mga yan. Pero ako kasi Yeah. sis, yung sabi ko nga sa'yo, nung pandemic time, nakasama ko kasi ang mga Marines. Kaya, at saka nagpupunta ako ng Armed Forces kasi nga AITF volunteer ako nung pandemic, no? At nakita ko kung paano magtrabaho ang mga kasundaluhan or men in uniform sis. Iba talaga ang kanilang ang tawag dito, na ang kanilang sakripisyo to the point na nakikita ko ng mga panahon na yun sis na kahit hindi na sila nakamas, wala silang pakialam kahit mahawa na sila, basta makatulong lang sila sa kapwa Pilipino, no? Kaya nga nakakalungkot na nangyayari to sa kanila na may mga tao talaga na actually ako, in a way, medyo nadidisappoint din ako sa iba nilang kasamahan na Doon sa apat. yung parang hindi tumatayo. At alam mo, ang pinaka nakatutuwa dito sis yung mga kaliwa, yung mga NPA, pinagtatawanan na kasi nabababoy ang men in uniform. And itong mga to, nakita mo nga may umiyak pa dahil naipit, dahil wala nga panggamot sa kapatid, alam mo yon, wala sila natatanggap na pera. Yung kanila sis, katulad ng ipinangako nila at nung nagtapos sila at nagsilbi sila sa bayan, is manilbihan hanggang mamatay. Sinalang na nila yung buhay nila. Kahit retired sila, nanatili yun sa dibdib nila. Ako, sis, yung may apat nga na nagrekan. No? Hindi natin alam kung ano talaga. Pero yung alam ko for a fact, kasi patong-patong nga yung kaso. Kita mo, kung nabayaran yung mga yan, I mean, kung talagang may nagbigay sa kanila ng pera, bakit nagsusulisit pa sila ng pambayad ng kanilang mga bail, di ba? Doon pa lang makikita mo na wala silang pera, okay? So, ako naman is, dun sa mga kasundaluhan, at marami na rin naman ako naririnig na marami nang nagagalit sa nangyayari. Kasi imbes na nga na yung mga ibinoto natin or mga nakaposisyon dyan sa gobyerno na pansamantalang kapangyarihan ay kanilang inaabuso. At iba na ngayon, no, sis, no, kung sino pa yung nagsasalita at lumalaban sa kasamaan, yung pa talaga yung gustong ipakulong. Yeah, obviously, di ba? Pero sis, i-enlighten mo yung ating mga manonood kasi etong apat na nag-recant o nagbaliktad na nga, kinasuhan ni Trillanes, ni Katapang, ni De Lima, at sino ba yung isa? Anyway, ang alam ko kasama ka din sa kinasuhan, right? Libel, sis. Ano nangyari doon sa kaso? Yung sa akin kasi sis, ang nangyari doon, na-dismiss naman yung sa akin sis. Na-dismiss siya kasi, ang tawag dito, yun, una, kasi nga, wala namang laman talaga yung ikakaso sa akin. Kasi yung ginawa ko, nagtatanong ako. And wala lang, na-dismiss na lang siya talaga. Yeah, I know. Kasi kaya ka kinasuhan dahil nga sa pagsuporta mo diyan sa 18 Marines na sa 18 sinabi Marines ko nga, na mas masusuportahan ko tong mga to kasi naninindigan to, hindi pang political. Wala to walang kulay yan Ang kanila, naninindigan sila kasi gusto na malaman kung sino yung mga corrupt official, sino yung nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi dahil na kumakampi sila sa, sabi nila, Duterte, bayad sila nung kusino. Ngayon nga, may lumalabas pa. Nalulungkot ako. Alam mo, ipagdarasal ko yung apat na yan kasi kung ano man yung nangyari sa kanila, sila lang ang nakakaalam at Diyos lang ang nakakakita ng katotohanan. And alam mo, sis, less than 2 years na lang. Anong date na? August na. September, October, November, December. 4 months to go. December, magka-2027 na. So, maraming naniniwala ako na ang Diyos ay gumagalaw. Kaya rin nangyayari mga bagay-bagay na ganito para mahuli din kung sino talaga yung mga... Di ba nagsalita na rin sila yung ibang Marines kung sino yung nagkikipag-usap sa kanila at nag-o-offer ng mga kabayaran or deal, di ba? Well, obviously, talagang nasilaw sila sa pera or sabi ko nga na nahirapan na sila dahil ginigipit sila dahil naman sa statement ni
Attorney Baligod, may mga umaali-aligid sa kanilang mga barangay, may barangay captain, may mga text messages na nag-o-offer ng pera. Kaya lang, May video. may Voice video, may record. yes, may video and everything. So obviously, medyo ako talaga naniniwala ako na ginapang ni Satanas. Dahil nga yung si Tube, siya yung talagang siya kasi talaga yung nag-deliver ng mali-maletang pera kay Sandro Marcos. At sa mismo siya yung nakapunta doon sa bahay ni Bangag at ni May Satanas. picture pa nga di ba? May picture. Kaya talagang siya yung tinrabaho. Ako nakikita ko talaga dito. Siya yung tinrabaho ng Bangag administration para maklaro para malinis ang pangalan ng napakaduming pangalan ng pamilyang Bangag, lalo na si Sandro Marcos. So, yun lang yun. Hindi, kaya nga sabi ko dito sa mga apat na coward Marines, at the end of the day, pagharap nila sa salamin at nag-iisa na lang sila, alam nila na nag-traitor sila sa mga kasamahan nila, at nag-traitor sila sa bayan, nag-traitor sila sa pamilya nila, nag-traitor sila sa kanilang mga sarili. Dahil sila lang naman ang they know kung ano yung naging kalakalan or pag-uusap nila, right? Yes. Oo. Sila lang yun. Tsaka ang grabe ang sakripisyo ng mga yan, no? Sis. At tsaka, pag titingnan mo doon, sis, may pupuntahan din to eh. Parang talagang gusto nila talagang palabasin si Martin Romualdez lang ang may kasalanan dito. Alam I mo know. yun? Diba? Alam Sino natin na pupuntahan nun? Talagang si Oo. Martin lang. si Martin lang ang kanilang, si Romualdez lang ang kanilang ididiin at iabsuelto yung pamilyang pinuno ng mafia. Oo, correct. Pero kasi sis, ang problema dyan is ano kaya ang susunod na kabanata kay Martin? Ito ba ay laro lamang? Tayo Ayan. ba'y nilalaro lang? Dahil hanggang ngayon is walang nangyayari. Pangalawang zona na, wala pang nakukulong, di ba? Tapos, ilang araw na, 11 days na, wala pa rin kaso si Martin Romualdez. Wala pa rin after magkaso ng lingan, 'di ba? Si Bangag. Ikaw ba ay na-amaze o namangha sa rocket na worth 17.5 billion na ilo-launch next Naku, year? hindi. Parang, alam mo sa akin nga, nakakaloka yun. Parang naisip mong mag-launch ng rocket, ang daming naghihirap na mamayang Pilipino. Sana yung 17 billion na yan, i-ano mo na lang, pag-isipan mo kung saan mo ilalagay na pangmatagalan ang resulta para sa mahihirap, para gumaan-gaan naman ang buhay nila, di ba? Na hindi naman temporary katulad ng mga ayuda na pag inabot mo, yan na. Tapos pag naubos, tapos na, di ba? Dapat pangmatagalan yung resulta or magiging benepisyo ng bawat pagtulong, di ba? Trabaho, sis, importante, trabaho at pagbaba ng mga presyo ng bilihin, pagtaas na, kasi sis, taas ng taas ang bilihin, pati mga bills natin sa kuryente, tubig, kung ano-ano. Pero ang sweldo ng mamayang Pilipino nananatiling pareho. 'Di ba? So pati tas yung tax ng bayan, patong-patong, tayo may pinakamataas na tax eh. Dapat tanggalin na yan eh. Correct, dahil di naman napupunta sa taong bayan. And speaking of that, na mataas na ang kuryente, isa yan sa pinangako ni Bangag na tatanggalin na raw ang system loss sa inyong mga bills. At the next day ay pinasinungalingan ng presidente ng Meralco na hindi daw doable. Comment on At saka that. hindi lang yan, sis, yung tatanggalin yung system loss, parang sila naman yung naglakad yan. Alam mo, ilang taon nang ginagawa yan, pinapanawagan yan ni Senator Marcoleta, di ba? Walang pinagkaiba niyan, sis, yung sa NAMRIA, na West Philippine Sea, na italaga natin sa mapa, nang hindi tayo lumalaban sa, para tayo hindi tayo nagsushoot ng blank bullets na, kunwari, meron kang sandata, meron kang barel, pero pag kinasa mo or binaril mo, wala namang bala. So, tinuturuan lang, ginaguide lang niya tayo kung paano natin ipaglalaban yung tinatawag nating West Philippine Sea, lagay natin sa mapa. O ngayon, sa pagtawag nilang, low rank lawyer, or mababang klaseng abogado, or walang alam, or chinador, sinunod din nila. 'Di ba? O ngayon, nasa na yan? Yung pambansang tartar, na king of, yan, yung CD na na fake. Si pambansang tartar. CD na fake. Ano yun Who's that? Is it Rectos? Or who's that guy? Ni Hontivirus daw, di ba? Oh, yeah. Yung pambansang tartar.
lumalamas ng yung ano, oo, pambansang tagalamas na, pambansang tagalamas diba? ng Chuba Chuchu. Na manyakol. Ay, no, ang Na ang papangit nito nun. binibiling Hindi naman DVD ay DVD, DVD. pangmanyakol. Hindi naman sa kasi alam mo naman, hindi naman ako pintasera, tsari. Ang Well, pag ganyan, inumpisahan kasi diba? tayo, parang ang lakas kasi nilang mamintas, ang lakas nilang magsalita ng pangit sa kapwa nila. Pag binalikan sila, galit na galit sila. 'Di ba? So, huwag kayong mag-umpisa kasi tingin muna sa salamin, yung mga itsura niyo. Una, ako, kapag addict ka, drug user ka, at confused ka sa buhay mo, ayaw kitang kausap, at supporter ka ng mga magnanakaw, at bayaran ka, 'di ba? Correct. Yun, wala kang mapapalang debate sa akin kasi hindi mo deserve na bigyan kita ng panahon. Time. Baga sa 'di ba? Correct. Kaya wag natin Kasi, bigyan ng time yung mga pangit. exactly, at saka mga bayaran, 'di ba? Halata naman, 'di ba? Ano bang kabuhayan ng mga yan? Ipa-background check mo, anong pinagagawa sa buhay? Bayaran lang. Sinanla Correct. ng kaluluwa nila sa mga demonyo. Kaya yung mga tatamang karma dyan, mga walang katapusang kamalasan, tsaka mga walang lunas na sakit, kasama mga pamilya nila at nakakaawa kasi pinapakain lang pera sa pamilya Galing nila, sa- galing sa pagnanakaw. Kasabot na sila sa pagnanakaw, sis, 'di ba? Correct, kasi galing sa pera ng bayan. Napansin nyo ba? Napansin mo ba kahit itong mga maleta senators or maleta gang, kasama na yung mga kongresista o tongresista, kahit anong dami ng pera nila, kahit ano pang outfit ang gawin nila, baduy at nget pa rin sila, ano? Oo naman, sis. Hindi, tsaka, alam mo, like, sorry yung mga congressman dyan na umaate ng hearing, parang sobrang grabe kayong pumorma. Mag-Amerikana na lang kayo, di ba? Parang palagi kayong may pageant dyan, Para di like, ba? laging may fashion show. Oo, di ba? Magkano ba ginagastos nyo sa outfit nyo? Dami yung pera. I know, at saka, kahit anong gawin ng outfit, katulad ni Silaway, lagi na lang nakaporma na akala mo, ililibing na, alam mo yun. This is ang pangit, sa totoo lang, ang baduy. Alam mo yung very alam mo, naniniwala ako na hindi yan sa mahal or brand ng damit sa pagdadala mo or kung ano yung taste mo. Kapag wala ka talagang taste, hindi talaga magre-reflect talaga yung totoong kulay mo, tsaka yung, Sis, para yung maganda dapat budni. ang outfitan sa Congress. Oo. Sis, dapat maganda ang outfitan sa Congress. Summer. Anyway, Diba? Oo. summer, summery, di ba? Very summery tayo Oo. ngayon. Pero totoo yun. Ang problema kasi, sis, ang mga fino-flaunt nila is galing sa pagnanakaw. Galing sa Totoo. kaba ng bayan. Mm. Yun yung problema eh. Wala naman sa tayong problema. Umakatfit kayo, magmukha kayong unggoy o whatever, kung ano man, as long as pera nyo yan, wala kaming pakialam. Ang problema, yung pera ng bayan, yun yung fino-flaunt nila, yun, ninanakaw nila, at patuloy kayo nahirapan. Like ngayon, sister, bahang-baha sa Pilipinas. Kumusta ba ang Oo. sitwasyon? Naku Sa sis, baha, ang sa daming baha, daan. pero maano ka, sobrang disappointing ang mainstream media, no? Hindi nila talaga ay nilalabas ito. Kaya dyan sa mga kababayan natin, sa mga lugar nyong may binaba, please post it in Facebook. Ilantad natin yung tunay na kalagayan. At sis, ayaw tumigil ng ulan. Ayaw tumigil ng ulan. Araw-araw umuulan. Walang hinto, sis. Kasi, ang busy-busy nila sa Grabe. impeachment na ang pinag-uusapan nila is 120 plus million na nag-start. Pero etong trilyon na to ayaw na pag-usapan. Alam ko, sa bawat lugar na mga corrupt na congressman na mayroong flood ghost project dyan, ay ngayon binabaha na. Dyan sa mga kababayan natin dyan, please post it. Pakilantad po ang kalagayan ninyo. Dahil ang mainstream media ay hindi ito inilalabas. Mas inilalabas nila yung mga, basta alam mo, pagdating sa Duterte or sa kalaban sa politika, wala na sis, wala nang tama naman si BP Sara, no? Kasi kung gusto nila magkaroon ng integridad ang mainstream media, ilabas nila yung totoong kalagayan ng Pilipinas, yung ekonomiya nating bagsak, mahal na bilihin and everything. Wala Wala. Tapos magagalit yung iba dyan na may mga ganung statement. Sira ulo pala kayo Kayo nga wala kayo talagang nilalabas na katotohanan, di ba? Puro kayo bias. So, wag kayong yung makaramihan pa dyan, ang yayabang, at saka, alam mo,
naawa ko doon na ang lalakas ng loob na ang yayabang magsipagsalita ay halatang bayad. 'Di ba? Mahiya kayo. Asawa nyo, anak nyo, bukas makalawa, may sakit. Kulang pa yung perang kinita nyo sa pagpapagamot. I Dahil know. feeling nyo ang gaan ng buhay nyo. Yeah. Who knows? Baka sa sobrang pagpapakalat nila ng kasinungalingan, pagkakampi sa mga bangag, baka ma-shoot sila lahat sa garapon. Kakarmahin ng mga hayop. Di ba sabi nga Or- sis, minsan, yung karma, hindi mo yan ine-expect sa isang bagay na, ay, unexpected kung tumama, kung di man ikaw. Which is ang tatamaan yung mga importanteng tao sa'yo, or titirahin yung negosyo mo, yung hanggang mawala. Lahat yan pagdating sa kasamaan, sis, lahat yan babawin. Ang demonyo kasi sis, number one manipulator yan Papatikim muna sa'yo yung kasayahan, kaganahan, yung kayamanan, power, and everything. Pero, dahil alam nga nila na greedy yung binibigyan nilang yon, nagiging greedy lalo at mapang-abuso. So, mas madaling kunin yung kaluluwa nila. 'Di ba? It's either mamamatay sila sa aksidente, sa malubhang sakit, pahihirapan sila. And may mga ganun, sis, 'di ba? Or hindi Yeah. sila magigising. Malay mo, ako ang kukuha sa kanila. Pwede, Malay mo, ako sis, dudukot pwede. sa kanila. But anyway, kidding aside, I know, may ako kasi naniniwala talaga ako sa karma kasi hindi sila forever dyan. Sabi mo nga kanina, ilang buwan na lang ba, maya-maya 2028 na. Pero kasi ako hindi ako naniniwala na magkakaroon ng election hanggat hindi natatanggal si Bangag prior to Ako rin, 2028. sis. Kasi talagang ginagawa nila, sis. Yeah, alam mo yan, sis. Ginagawa nila lahat ng paraan, ginigipit nila, kinukulong nila, lahat ng kritiko. Sabi ko nga, sinong mag-aakala na ang magaling na senador natin, Senador Marcoleta, ay nagawa nila ng paraan. Mataniman nila ng kasinungalingan. Oh. At Diba? hindi nila I know tinitigilan, na sis. voluntary. Hindi nila Yeah, tinitigilan, hindi 'di ba? Yes. Pero, sabi ko nga, hindi nila hawak, okay? Hindi nila hawak yung bit. Hindi lahat ng oras nasa kanila ang kapangyarihan. Agree. Darating din, sabi nga sa kanta, minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim ka rin. So, akala nila na mamayagpag sila ngayon, kasalukuyang, walang habas yung pagnakaw, walang habas ang kanilang smuggling, hoarding, Yeah. at naapektuhan ng ating mga kababayan. Meron din yung katapusan. Meron din yung Agree. katapusan. Ako naniniwala ko na very soon matatapos na yung mga yan. Ako naniniwala din ako, sis. Kasi, alam mo, it's always written. Palagi na bago magkaroon ng pagbabago, may malaking kaguluhan nangyayari. Like yung agresibong panguhuli, aggression, or talaga namang iniipit Yeah. ng mga tao bago lumabas talaga or matapos kung ano man yung paghihirap ng bawat Pilipino. Alam mo sis, kahit sino umupo kahit sino, di ba? Kitang-kita naman natin yan sa history ng buhay. Kitang-kita natin lahat, never nagwagi talaga ang kasamaan sa kabutihan. Yun nga lang, may mga nangyayaring sakripisyo kasi again, kailangan kasi nating may experience para mapatunayan at makita natin yung Totoo yun. katotohanan ng pang-aabuso, di ba? Correct. Kasi nga, di ba katulad dati, mga in-expose tayong dalawa, yung tungkol sa pagbabangag nila. Di ba? Ayaw niyang maniwala ng iba. Hindi naman, mas marami naniwala sa atin. Then later on, umamin na rin mismo ang kanyang kapatid na talagang addictus benedictus at, authenticated naman talaga yung polburo na yon. So, may tama ka. Minsan kailangan may mangyari sa buhay ng tao para magising sila, ma-realize nila na, yung mga sinasabi ng leader o ng isang tao ay totoo pala. At who knows, sabi mo nga, kakarmahin din sila. Baka bago mag-15, bago mag-20, bago mag-30. Dapat daw kasi, Hindi natin sabi kasi ni Laway, ni Luistro, yung kanyang mga kasinungalingan, pag nagdasal ka daw specific, yun daw ang turo ng nanay niya. Correct. Pinagdadasal sila na totally ma-convict si Inday Sara. Alam naman natin yan. We all know na gawa na yan. Kaya ako naman, ang dasal ko din, sana magurgur na silang lahat. Be specific, si Bangag, unahin na. Alam mo yun? Actually, alam mo, whenever I talk to certain friends, yung una,
they don't understand yung fight ko. Pero yung, Yeah. alam mo, yung tao naman, di ba, matalino. Parang sabi nila, sabi na, Cathy, what's happening with you? Ganun, okay ka lang ba? Ganyan. Then eventually, nabibwisit na rin sila kasi nakikita talaga nila yung nangyayari sa Pilipinas. Yung talagang walang action. Isipin mo, nagsona ka, anong achievement? Sige nga, may na-achieve. Wala, di ba? After yung SONA na nangyari, wala siyang nailatag. Di ba nakakahiya yun na ni isa wala kang mailatag. Tapos meron pa siyang ICC na ano, Yes. ano yun? Na issue na ang tawag ito, si Trump sinabi ng ICC ay ginagamit ng pampolitika at walang kwenta ito. Alam mo, totoo yun di ba? Correct. So, lakas ng loob niya itong si Claire Castro na sabihin na ayaw nilang sundin. Oh, well, tingin ko nasa listahan ka na, Claire Castro, ni Trump. Yeah, kaya nga after nung nagsalita si State Department Secretary si Rubio, ano nangyari sa atin, 'di ba? Na-sanction para nabigyan kaagad ang ating bansa ng additional 12.5 tariff sa mga grabe sa yun. mga export products. So, you know what I mean? So, parang Yeah. ano lang yan nung 2025 na nagsinungaling si Bangag na merong 5,500 plus control tapos nagdilubyo, nagkabaha. So it's the same thing ng Correct. kanyang pinagsasabi sa SONA na meron daw insurance ang OFW around like 7 million. Tapos later on, based sa PSA, may 2.3 million lang ang total OFW. So lahat nasasampal si Bangag sa katarantaduhan niya. Then yun nga, yung system loss. At kung ano-ano pa yung kanyang mga kasunungalingan. The next day, second day, ay talagang nalalaman natin na puro pangako, puro walang kakwenta-kwenta. Kasi wala naman siya may pagmalaki. Hi, Cutie Pie! How are you? You're so pretty. Ang kulit Totoo Anyway, yun, sis. Tama yung sinabi mo. right. So, sis, okay, nakabisita ka na ba kay Senator Marcoleta recently? Anong balita sa Yes. kanya? Oo, okay siya. Report mo naman kung sabi mo na may Alam mo, sa plenaryo. actually, hindi joke yung kinalalagyan niya kasi, alam mo yon, hindi siya maayos na, I mean, hindi ganun kadali, pero sabi nga niya, para siyang sabi niya, hindi siya kailanman makikipag-deal sa demonyo. That's Diba? true. Kahit Parang ako, alam di na ko alam naman niya, alam naman niya ang dahilan kung bakit kaya siya pinakulong dahil dyan sa impeachment. Sabi ko nga, duwag tong mga to Kung totoong may hinahawakan silang matinding ebidensya against kay BP Sara, bakit kailangan mong ipakulong lahat ng mga tao na lahat ng mga senator, kung ano-ano na nangyari. Di ba sis, remember last year nag-usap tayo na this 2026, para lang pagtakpan nila yung katiwalian or yung nakawan dyan sa flood control, gagawa sila ng maraming issue, mala pelikula lahat, 'di ba? Ang mangyayari, kita mo, may mga artista na naka-align, may kamag-anak na makakaliwa, na bigla na lang binanatan si Senator Robin, na sinasabi niyang kaibigan niya. Kung kaibigan mo, ba't di mo kinausap, kailangan mo mag-post, 'di ba? Yan ba ang kaibigan? 'Di ba? Tapos meron namang mga laos na, sino to? Mga laos na Beauty queen. Dati, na hindi naman kagandahan, na alam mo na, kaya nagre-react. Uy, kilala mo. Sister, kilala mo yon. Hindi ba nakasama sa jamming si Beauty Queen? Alam naman natin, di ba? Sigurado ako, for some reason. Kasi nung mga panahon naman nila, marijuana, tsaka droga, may mga, tinatawag nga sila, mogs. Ganun ang mga tirada nila. Well, isipin mo yun, kung may asawa kang nagdodroga, imposibleng hindi mo yun nasubukan kung nagtagal kayo ng Kasi at least ako, nung nakasama ko yung ex ko na gumagamit, siya hindi alam niyang hindi ko gusto at saka talagang away galort. Ilang beses ko na siyang hinihiwalayan pag talaga namang nalalaman kung ginagawa niya. Siya. Oo. So, pero itong laos na to, na beauty queen, na akala mo kung sino makapagsalita, ang asawa pala niya, or kinakasaba niya, tatrabaho din sa gobyerno na meron ding mga ginastos na bilyones dun sa ahensya ng gobyerno ang pinagtatrabahuan nito. Diba? Kaya pala ganon. Sis, alam yung mga nagre-react nga,
yung mga nagre-react dyan, tatlo lang yan, sis. Kajaming sa droga, nakikinabang sa nakaw na kaban ng bayan, Correct. kaibigan nilang konsentidor. 'Di ba? Oo. Ah, Kaya nga ganun dapat yung... talaga bitayin yung mga yan later. Oh, Bitayin sila pag may oh. bitay. 'Di ba? Sabi ko nga sa mga ano sa kasundaluhan, sugurin niyo yung mga bahay ng mga yan. For sure, maraming pera yung mga yan. Yun na Maraming lahat. pera, Tulungan maraming niyo lang ang droga. Pilipino, 'di ba? Maraming I-raid pera niyo. at maraming droga. Yes. I-raid nyo, sure ako, nakatago mga pera niyan. Sa Mhm. bahay, wala sa bangko. Baka Eh, sis, nakabaon. nabalitaan mo ba yung ano? Oh. Yung buwan-buwan daw, tong si linggo-linggo si Charis, naka-private plane, naglalabas daw ng pera papuntang Spain. Ay May, naman, ano sister, naman? hindi naman kaduda-duda yan. Hmm. Kaya nga dapat sabi ko, pag nag-change of government, talagang habulin silang lahat. Oo, Hahabulin i-trace sila, lahat. hahabulin. Mm-mm. Pero Oo. for sure, pag yan nag-change of government, who knows, baka pumatay ang panibagag dahil, kung niyayakap siya, sabi nga ng ating puting jahas, kung niyayakap sila ni Aida every single day, pag namatay na yung mga yan, I hope si Charis yakapin din siya, hindi nila mapapakanabangan yung pera. At just in case na mag-change of leadership or government, tatakas siya mga yan. Katulad ng ginawa nila, tatakas yan. Pero kailangan iporsige natin sa susunod na leader natin, nahabulin sila kahit saan sila tumakas. Oo, Ibalik yung tsaka pera ng bayan. feeling ko sis, ganun ang mangyayari. Kung sino man yung magiging leader, magpapakitang gilas yan. Sila yung unang-unang hahabulin. Yung akala Yeah. nila lahat kakampi nila, kaalyansa nila, hindi. Once na nakaupo na yan, sino man yan i-endorse nila, titirahin sila niyan. Wala sila magiging kakampi dito. Kasi whoever will be, yung parang feeling nila, kakampi nila, tatamaan ng malas di ba? May sumpa Ayun. Sumpa, sinumpa talagang sumpa itong mga kawatan na ito. Mm. So, like, yun nga, yung balita mo na nagta-transport ng pera, linggo-linggo, yung mga, yung mga bangag na yan, uubusin nga nila. Look at our debt now, 19 trillion. Tapos sabi ko nga, not only me, yung mga tao, na walang tangible evidence, ano mga infra ang naipatayo ba dyan? Dapat, ikaw, nandyan ka sa Pilipinas, o kahit naman na tayo dito na sa ibang bansa, mabalitaan natin na merong tinayong ganitong klaseng infrastructure, let's say manufacturing, eskwelahan, hospitals, o kung ano. Pero meron silang ipitinayo actually sa halagang kalahating bilyon na inalay kay Robredo, di ba? Yung kanyang, ng asawa niya, yung, what do you call that? Coliseum. Galing, di ba? Oh, wow. Pero naman palang pinatayo, girl. Kalahating bilyon, kaya naman ito si Lene Robredo ay tahimik na ang kanyang kipay-labum. Wala na yung mga anti-anti. Museum? Yeah, Museum? is it museum o museum, I think. Sana pinagawa na lang ng pabahay para sa mahihirap, 'di ba? Yes. Mas mas maraming makikinabang nun, 'di ba, na walang tirahan at nangungupahan na hindi na kaya magbayad ng upa, sis. I know. Ayun. I know, sister. Ay, nako. Kaya nga kapag bumaliktad yung mga dating dilawan, pinklawan, kaya hindi na sila, did I say well, basahin na lang natin. Okay, basahin natin para mag-settle tayo, mag-reconcile tayo kasi may mausoleo, may coliseum. Okay, ang sinasabi dito, noong 500 million o kalahating bilyong piso, noong Feb 21, ang binigay ni Bangag, okay, as saro dito kay Robredo para sa modernization, renovation ng Jesse M. Robredo Coliseum. O, di ba? Okay. Kalahating billion sis para sa Coliseum. Pero tama ka, no? Tapos ang ating mga kababayan, walang makain, hirap na hirap, pinagbibigyan lang ni Satanas ng 10 kilograms na bigas na bukbukin at underweight pa. Kasi may mga nagreklamo, it's not 10 kilograms daw. Pagdating sa bahay daw nila, tinimbang nila 8 kilos lang at bukbukin pa, hindi makain ng tao. See that? May nagnakaw pa ng 2 kilo, 20%. Pucha, 5'6 talaga, no, sis? 5'6. Ayun nga Kaya dapat lipulin itong mga to Alam mo sis, priority. Makikita mo yung tamang leader based on the priority, kung anong inuuna nila more than anything else. Kasi, alam mo ba sis, even yung mga, ang tag dito, scholar na pinamimigay, walang budget sis.
Walang True. budget yung mga scholar. Naghihintay yes. sila since last year. Wala. Meron siya, sis, in fairness ha, meron si Bangag na sinabi dyan, nakalimutan ko na yung exact figure, pero namigay daw siya ng tig 100,000 sa deserving scholars, like five na, was it five na estudyante sa certain area o certain probinsya ba, na idadaan dito sa barangay captain. Kaya nga ang sabi ni Bangag noon, kung tamang pagkakaalala ko, parang sa mga estudyante, hipu-hipuin, kapain nyo na yung si kapitan, himas-himasin daw. 'Di ba? Wow, kadiri Parang naman. kailangan pang himasin, kadiri Yeah. talaga. Kailangan mo pang himasin si kapitan para mabigyan ka ng scholarship. Hindi naman ganoon ang requirements or qualification para maging scholar ka. 'Di ba? Tama, Kailangan oo. matino ka, may kakayahan ka, deserving Yes. student ka. Oh, Pero ang sabi ni Bangag dyan, sis, masipag. yes, ang sabi ni Bangag dyan, himas-himasin si kapitan. Putang ina Kadiri talaga. naman. Ano Sanay ba talaga yan? sila sa pambabato. Anong klase namang ano yan? Ano yung salita ng isang presidente? Ang bangag nga Tuturuan eh. mo pang ano? 'Di ba? Ano ba yan? Tama ba yan? Alam mo sis, halatang halata. Alam mo, even yung SONA niya, no, hindi niya talaga alam nangyayari sa Pilipinas. Inangkin Yeah. niya nga kahit yung pabahay dyan sa Davao. 'Di ba? I know. Yeah, isa pa yan. Nag-optics Alam mo na naman siya. Nagkamali. Dahil sabi mo- Alam mo, minsan iniisip ko, sinasabotahe na rin siya ng mga tao niya eh. 'Di ba? Parang si kasi Butod. Oo, Marami si rin busit Butod. na kay Butod. Yeah. Sobrang busit na raw kay Butod kasi sobrang yabang daw. Si Lady Diana daw siya eh. Oh my God. Hindi. Mukha lang siyang, Diba? actually, maganda pa yung swelas ni Lady D. Diba? Ano yung swelas ni Lady D? Makinang-kinang na, na leather, leather or nakapolish. Yung mukha ni Lisa Tanas, pang pang impyerno, kagigil. Sis, alam mo, when you try to think about kung ano yung nangyayari dito sa bansa natin, yung ginagawa ginagawa sa mga lumalaban sa katiwalian, sa gobyerno, halata mo sining nangunguna dyan. Alam mo si Butod kasi legal lahat ginagawa. Demanda dito, Yes. demanda doon. So talaga si Butod ang Si dito, Butod. ang nangunguna. Siya ang pasimuno ng panggigipit dito. Yeah. From the Marines, from the Lady D, Lady Diablo daw, sabi nila. Pwede Lady Demonyo, di ba? Lady Demonyo. Pwedeng Lady Devil, Lady Devil, Lady Dagul. Lady Droga. Lady Droga, lahat na pwede. Oo. Anyway, sis, babalikan ko Lady lang muna Dugyot. Sorry. Yeah, I like that. Lady Dugyot. Lady, whatever. Sis, babalikan ko lang yung pinag-usapan natin kanina, yung scholarship. So, Yes. ito pala yon. So, every barangay, ang tawag sa project ni Bangag ay Socio-Civic Development Program na bawat barangay ay binibigyan niya ng 200,000 pesos. Yung 200,000 pesos na yun, naka-allot sa yung 100,000 para sa scholarship ng 5 palang bata, not 100,000 each. Kundi yung binigyan niyang 100,000, 5 bata o 5 estudyante ang makapakinabang dapat. Then yung 100,000 ay pwede daw gamitin sa mga community projects, chuchu-chuchu. Noong May 18, 2026, sinabi ni Bangag yun. Kaya nga, di ba, anong mangyayari sa 20,000? At palakasan yan. Kasi mismo sinabi ni Bangag na, kaya hipo-hipuin nyo na, himas-himasin nyo na si Kapitan. Salagang 20,000, gagawin pa niyang, baboy yung mga estudyante. Oh. At saka sis, magkano yung perang yon na binigay niya in total? Alam mo, 200 nakasulat lang. ba dyan? 200 lang. 200 sa bawat barangay daw. Pero yung Oh 100 sa scholarship. Sis, i-research mo sis, ilan ang scholar ng bayan? Well, madami ang scholar na bayan. Madami, Bawat barangay, sis, 5 sobrang lang. dami. Kulang yun. At saka sis, lalo na ngayon, ang hirap ng buhay, di ba? Yung mga magulang, dahil sa mahal ng bilihin at kuryente natin. Sis, ang kuryente ko, doble ang presyo. Dati 15,000, ngayon nasa 30, more than times 2. 36 ako, 34. Oh my God. Tapos yung gasolina, dati nasa 4,006 ako, may additional 2,000 something. Nasa 7,000 plus ang full tank ko.
mini SU. Pero iyan yung mga Oh my mahal na gas. Pero still, di ba? Parang paano ka maano na, isipin mo ang presyo ng, kunwari, you cannot just adjust, kunwari, negosyante ka, hindi ka pwede basta magtaas eh. Kasi magrereklamo ang tao. Pero yung mga basic necessities, kuryente, gasolina, para magkaroon ka ng negosyo, ang tataas, paano pa mabubuhay yung bawat Pilipino, di ba? Ang hirap-hirap. So, hindi na kumakain, 1 meal a day. Yung iba, huminto ng pag-aaral, nagbebeg ng Yeah. kung saan kukuha ng tuition. Sayang yung mga Yan ang problema pag may addict tayong gobyerno, di ba? Walang Addict pakialam talaga sa edukasyon. Even ang health institution natin, sis, until now, di pa ata nababalik yung perang dapat pinababalik ng Supreme Court, Yung 60 billion. Di ko alam kung binalik na yun. diba? Naibalik, pero I believe, kinuha yun sa, not to that year, I think 2026, from 2026 budget. So parang, it's like ninakaw din ng mga hayop na yan. Parang ginusto lang tayo sa sarili nating mantika. I know. So, grabe yung nangyayari talaga ngayon. Kaya wala na talagang pupuntahan yung taong bayan. Kundi Wala. talagang dasal na lang na mategi sila o I don't know, hindi naman bababayan, sister. Ay, hindi yung bababa, sis. Kasi alam nila saan sila pupunta pag bababa sila. Tuloy-tuloy yung pagbaba nila. Yun nga. Pero, yun nga, ang dasal pa rin ang pinakamalakas. Kasi ako naniniwala ko, nakikita ko kasi based on my experience yan, sis, yung kapag masyadong nagfo-flourish yung kasamaan, ibig sabihin malapit na yung katapusan. Yun. Matapos na katapusan ng mga bangag. Yes, Amen. malapit Sana na. bukas na. Ganun talaga yon, sis. Isa-isa yan. Minsan, isang bultuhan, or either isa-isa yan. Alam mo kasi, ang Diyos mapagpatawad Pagbibigyan ka to repent or to gumikat ka ng kapatawaran. Kamalian, di ba? Okay. Pero Sabi ni kung walang pagbabago, wala. Ano yan? Sabi ni It Kuban Ron, Kilarya Saga at 2026. Yes, tama nga yung pagka-remember ko. Thank you for that, It Kuban. Yeah, kinaga. Isa tayo sa sarili nating mantika. You're right. Yeah, kaya nga sabi ko, kaya tayo dito hindi tayo sumusuko. Like ako, every single day, umulan, bumagyo, hanggat may powers tayo, hanggang may boses tayo, dapat talagang sabihin natin sa taong bayan. Dapat makialam tayo. Dahil kaya nga galit na galit sila Kaya naman gusto tayong pataymikin, gorgorin, lahat na lang. Kasi gusto na lang manahimik si Maharlika. But they're not gonna win, darling. Oo nga, dami-dami lang gagawing issue. Yeah. At saka mahalata mo kasi simultaneous, sabay-sabay nilang ginagawa. Halatang-halata. I Kaya know, right? halatang-halatang alam na alam mo kung sino yung bayaran At saka yung kakampi ng mga magnanakaw. Alam mo, ako nga, hindi ako, di ba, parang si Claire Castro, magtataka ka ba pag sa public, pag nakita ka sa abroad, hindi ka, pinagsigawan ka? Hindi ako magdadalawang isip kahit yung mga nandito sa Pilipinas. Hindi ako magtataka pag nakita ako sa kalsada yan na hindi sila ginagalang. Deserve nila yan Di ba? I know. Pinagagawa nila, akala naman nila tanga yung mga tao, di ba? Ayun. Yeah, Diba? so I know. So talagang itong bangag na ito, wala na talagang patutunguhan, kaliwat kanan yung panggigipit. Pero teka muna, kumusta yung mga friendship dyan? When I say friendship, yung sentimiento nila. Ano yung mga nagsasabi nila? Ano yung sentimiento Sis, nila? I have friends na nasa negosyo, no? Sabi nila hindi na kaya. Tapos sa BIR, mayroon silang ginagawa Parang tinatakot nila biglang, I forgot na yung term na pag chine-check nila, na bigla lang, kailangan namin i-check, meron kayong ganito, meron kayong ganon. Yung marami pa rin nangongolekta ng mali. Access. Na tinatakot sila. I forgot yung term Babalikan Parang ko. tinatamnan. Oo, Ano no? yun like sa taxes? Are we talking sa taxes ba nila na may mga deficiency? Oo, na biglang sabihin na, meron kayong, parang i-check yung business, tapos hindi na talaga kaya. Kasi sa sobrang taas ng mga bilihin, at saka yung raw material, sana yung mga manufacturer, hindi na talaga nag-aano na lang sila, skeletal. So, ang dami talaga maapektuhan. Di ba, nga daw, parang tumaas ang nawalan ng trabaho ngayon. Kasi ang dami nagsasawa At saka actually, skeletal. kung tama yung even mga mayayaman or billionaires, nabawasan daw yung kanilang yaman. So meaning,
hanapin ko lang yung article na yon. Yung mga billionaires o millionaires, kung dati kumikita sila ng ganitong certain amount, ay bumaba na yung kanilang pera. Yeah. Yung kanilang assets bumaba na ng bonggang-bongga. So, anong reason yan? Di ba dapat pag negosyante ka, yumayabong ang iyong kita. Ibig Pero ang sabihin, yumayabong, yung Oo. mga politiko lang. Kasi nagdinegosyo sila ng illegal sa gobyerno eh. Pero yung ibang mga nagdinegosyo siguro ng tama, naapektuhan talaga sila. yeah. Yeah. And saka hindi lang yun, sis. Number one, bagsak kasi ang ekonomiya natin. Pangalawa, sis, Yes. bagsak ang peso. So, kunwari, ang pera mo is peso, tapos ang dollar is 61, almost 62 na, talagang mababawasan yung kayamanan mo, di ba? Yeah, kasi pag bibili ka ng mga raw mats sa ibang bansa, you use dollar and oil dollar. Kaya talagang apektadong-apektado. Kaya nga sis, ang lakas ng loob nung ng mga bumabanat din sa China. Hindi tayo pro-China, pero let's be practical. Maging pro-PH tayo, no? Una, Correct. yung bumabanat sa China, ang daming ating raw materials galing sa China. Ang dami nating negosyante na nakikipag-deal sa China. So ngayon, sabi ko nga dyan kay Tariela, kung malakas talaga loob mo, tsaka ang Ibala niya ilong niya. maging hero ka na, 'di ba? Awayin mo na makapagyera ka, hindi ka puro optics papansin na inaaway mo lang sa ganyan pero wala ka namang aksyon, puro daldal, 'di ba? So awayin mo na, itodo mo na, 'di ba? Hindi yung puro ganyan. Ang hamon ko nga, kaya nyo ba talagang panindigan? Kasi una, pauuwiin lahat ng OFW, mabibigyan nyo ba sila ng kabuhayan or trabaho? 'Di I ba? know. Alam mo At 'yon? itong recent, ito yung mga kavaong napakalat-kalat dyan Oh. na nilagay nila yung ambassador, si President Xi. Anong comment mo, sister, about that? Sis, ako naniniwala ako makakaliwayan. Talaga nagkukos ng gulo. Alam mo, nagpo-flourish ngayon yung mga makakaliwa at napapabayaan yun, no? Hinahayaan na gawin nila yung mga bagay-bagay. Ang luwag. Kasalanan din to ng gobyernong bangag, eh. Diba? Kasabutan nila yung mga kaliwa. Tsaka hindi lang yun, sis. Parang even yung mga military, naaawa ako kasi baboy na sila. 'Di ba? Yung men in Hindi ka na uniform. maawa muna sa kanila. Ayaw naman nila sis manindigan. Ang tagal nainis na ako. Alam ko marami tayong friends dyan. Pero kailan kayo kikilos? Para kumampi sa taong bayan. Binababoy na sila sis. Binababoy yung taong bayan. They have to speak up. Malay mo, 'di ba? Bigla na lang sumabog yung mga 'yan, 'di ba? Hindi natin masabi. Sumabog na yung kailang Damdamin na. damdamin. Oo, Sabihin diba? nila, tama na. Ito na ang pagkakataon. Boom! Hindi kami napoprotektan. Isipin mo, lantaran, kabaong, tapos dapat hanapin yun yung mga coaching naglagay nun, kasi may CCTV yan Sis, yeah, exactly. May CCTV Diba? yan, sis. Huwag nila tayong hanapin mo lolokohin. Mm-mm. Huwag nila tayong lolokohin, sis, na hindi nila kayang hulihin yun. Kaya yun, putya, may coaching yun Kung yung heartbeat nga daw sa ilalim ng lupa, nakita ni Tore, yun pa. Hindi, tsaka sis, kabaong yun, di ba? Malaking, hindi yung box na maliit, kabaong yun. Correct. Kuhanan yun, nasan yun? May CCTV all over. Yun na nga. Kaya nga, may CCTV. Kaya nga, ang kabaong ang laki-laki. Ang heartbeat, di ba, hindi siya tangible. Oo. Kita ng walang yung Tore. Kasi ito, hindi mo nila malalaman kung sino yung kung sino ang Dapat sis, panawagan natin si Crushy ko, si DOJ Secretary John Vic Remulla na huntingin. Crushy, sige na, hanapin mo na sila. Crushy ni Satanas. Kaso lang ang kanyang pototoy ay nakuha na ni Pukido. Nako my naman. Sayang naman, Crushy, kung totoo yan. Mali mo naman hindi, diba? Anyway, sis, yung pinag-uusapan natin kanina na sinasabi ko na bumaba na yung income based dun sa Forbes Philippines, 50 richest list for 2025. Okay? Ang sinasabi dito ay bumaba na ngayong, asan ba yung figure? Okay. Bumaba ang threshold para asan exact. But anyway, ito, 20, kaya ba itong, no, this is late. Anyway, hanap, ito. Worth network, 50 billion a week, But anyway, yeah. So kasi nga, apektado talaga ang ekonomiya ng Pilipinas. Doon lang sa pagbagsak ng piso Doon na lang talong-talo na tayo
Talong-talo na Totoo. tayo sa mga maleta pa lang na ninanakaw nila. Correct, correct. Right? Mm. Sobra sis, kasi, ay nako sis, alam mo, kung okay ang economy natin, bakit bagsak ang peso? 'Di ba? Eh hanggang ngayon nga, pati yung gintong binenta natin, di pa rin na-explain saan nila dinala yung pera eh. 'Di ba? Bakit natin binenta yon? Eh usually, we keep it, 'di ba? So, saan Eh, nila dinala yung pera? nakakilabangag na yan. 'Di ba? Ang dami sis, ang dami, 'di ba, na pera na nawawala, na wala namang infra. Walang infra, walang development, walang anything na nangyayari sa atin. Magkano lang ba ang ayuda na akap, 'di ba, na yung mga Ang 'yan. suhol na sa mga Oo, 'di mahirap. ba? Ano? Oo, 'di ba? Eh ako naman alam ko na ang mahihirap matalino rin. Alam naman nilang sinusuhulan lang sila. So ang kanila rin naman sis is simple lang. Eh kesa naman nakawin nila, tanggapin na nila, 'di ba? Okay din naman 'yon. Pero sa malapit na sis, 4 months to go, 2027 na, 'di ba? So sa 2027, isang taon na lang na naman. So dun sa I know. mga boboto sa 2028, paglaban nyo talaga at huwag kayong papayag na dayain kayo. Maging matapang kayong tumayo at bantayan nyo ang mga boto ninyo. At yung mga, Well, ako gusto ko si sa 2027, yung sinasabi ng mga congressman na gustong maglakas loob na ginamit lang daw na para magkapera or ginawang parang mga bagman dinaanan lang yung kanilang distrito para pagkaperahan, eh ayokong magsalita sila sa end of 2027 or kung kailan malapit na yung election bago sila magsasalita. Dapat ngayon pa lang nagsasalita na sila or first week of 2027. Kasi kapag pang-campaign lang yan, huwag nyo iboto. Iboto nyo yung kalaban nila. Palitan nyo na yung congressman nyo. 'Di ba? I know. Balikan lang natin kanina yung tungkol sa bakit bagsak ang piso. Balikan natin ang statement ni Sandro Marcos Saris. Sabi niya, remember, noong 2022, the peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. Matalino Remember that? Kaya daw babagsak ang piso, mahina ang piso dahil mataas daw, strong daw yung dollar, di ba? Ito ba ang mga nakagraduate sa London? Kaya ito lang ba natutunan niya sa London, yung hayop na yan, nasangkot sa billion-billion flood control na in-expose din yan ni Manong Chavez Singson. Yung kanyang correct. flood control talaga na nasasangkutan. Oo. Kaya nga talagang sobra na ang kahirapan na pinadulot nila sa taong bayan. Sobra na ang kanilang mga kasinungalingan, cover up, inumura na sila ng mga OFW, kahit saan sila magpunta. If you compare, Inday Sara, nakita nyo naman, kahit sa magpunta, pinagkakaguluhan siya, talagang ibang klase. Pero si Bangag, nagbibit-bit pa ng kanilang mga katulong, mga yaya nila, bit-bit sa eroplano para lang may taga-cheer sila pag nasa ibang bansa sila. And gamit ang pera ng bayan. You know that. You know better. Oo. Salamuha mo yung Sis, pag mga brat at saka hindi nasanay sa kahirapan, walang pakundangan yan at walang pakialaman yan sa paggastos sa kaba ng bayan, di ba? Lalo na yung, alam mo kasi may paniwala ako na in a way, may kasamang paghihiganti itong nangyayari. Kasi for the longest time, may stigma sa kanila na magnanakaw di ba? So ngayon, parang sinabi na, total, sanay na kaming tawaging magnanakaw, o di tuloy-tuloy na natin ito, magnakaw na tayo. Di ba? Wala namang bago, sanay na naman kami. Di ba? Noong mga panahon na nandoon ka pa sa circle ng mga bangag, minsan ba, o may pagkakataon ba, na naririnig mo na may narinig kang conversation about na nasasaktan si Bangag dahil tinatawag silang pamilyang magnanakaw, or like your ex-partner? Napag-uusapan ba itong pagiging pagnanakaw ng mga Bangag, ng mga Marcos? Oo naman, pero parang nung mga panahon sinabi niya sanay na rin Pero ang kinikwento niya, talagang di siya people person, yung diriin or si Bangag, we're talking Bangag Jr. Hindi niya kayang tumagal sa paligid ng mga tao. So, mabilis siyang, kailangan close niya yung mga nasa paligid niya. Kaya napapansin mo sis, kapag lalabas siya, kailangan malayo siya. Ganun yung kamay niya sis. Pag nakita mo yun sa hospital siya, nakatago siya. So,
talagang may distansya. May barrier, kumbaga, na parang Oo. hindi basta-basta nakakalapit yung mga tao, mga mahirap sa Oo. kanya. At saka pinapaligiran Matapo. sila ng mga taong binubus yung ego nila, yung sumisipsip. Sumisip-sip. Yung, True. yun ang grupo na meron sila. Kailangan ng kasama nila marunong umalik sa kanilang mga puwet, yung ganon. At Kaso hindi nakikinabang tayo ganun. talaga, nagnenegosyo. At dapat yan sis, pag natapos yung kanilang posisyon, dapat yung lahat ng nasa paligid nila, imbestigahan din yan. Dapat lang. Kasi Pati mga balita ko amigo kahit nila. yung mga yung ginamit sa mga painting, sa mga pera. So, ano yun, bantayan yun, ilista yan para lahat yan imbestigahan yung mga taong nasa paligid nila. 'Di ba? That's true, yeah. Oo. Ako nga, hindi lang pagkatapos ng imbestiga, dapat bitayin ang mga walang hiya. Ako sis, alam mo, pro ako, ano yun? Yung kailangan, yung ano natin, death penalty. Yeah. Kailangan ibalik. Kailangan Hindi naman ibalik yan. ako, hindi nila ipapasayan kasi lalo na ngayon sa panahon ngayon, ng mga maleta gang, hindi nila ipapasayang ano na yan, bill na yan, o hindi isa sa batas yan kasi sabi ko nga, kung may death penalty, dapat retroactive. Diba? Retroactive, 30 years. I-kuryente na lang mga tutoy nila. Kuryente ng mga pototoy nila. Pero kung magkaroon ng ganyan, ako, this is just my opinion, retroactive, like 30 years, since na nagkaroon ng Republic ang Pilipinas, lahat ng mapatunayan nagnakaw, kahit na nakaraan na, bitayin na para hindi sila pamarisan. Diba? Ano talaga, sis, sa Bible yan, di ba? Pag si Saint Michael Archangel, nakakita ng demonyo, hindi niya pinalalagpas yun, sis, kinakatay niya agad. Walang mercy. Kahit ano pa, na magpapangayang, forgive me, I will change. Mga ganun. Walang ganun, walang change. Kasi, Walang change, gurgur agad. Sis, Parang dapat ganun, no? Oo, pag matanda na ang puno at nakabaluktot, hindi mo na yung matutuwid, sis. Hindi na. Hindi mo na matutuwid, hindi mo si Bangag. Akala ko nung ako, supporter ako ng Bangag talaga. Mga kasinungalingan nila, yung mga perang ninakaw nila, o yung mga nakuha ng gobyerno, o mga hindi pa nakuha, ibabalik nila, pati mga gold bars, chuchu na ganyan, nabudol din talaga yung mga tao. Even si Imelda, may interview, may pinapakita ng mga dokumento, mga bill of lading chuchu ng ginto at mga ari-arian. Nasa na? Di ba? Ang sabi pa nga nun ni Imelda na kayang bayaran ang utang not only ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Mambubudol din. Okay, lahat sila mambubudol. Nagnakaw pa ng nagnakaw. Yeah, correct. Hindi, kaya nga sis, di ba, akala nga ng karamihan. Buti lang sis, noong 2022, wala ako dito, hindi ako bumoto. Wala ka, nandito ka. Oo, so, Dito ka namamayagpag. oo, di ba? So, parang, di ba, ang dami niyang pangako, sabi, pag nakuha, totoo ba yun sis, na nangako siya na pag nakuha nila yung pera nila, babayaran nila yung utang? Yeah. Sinabi nga yun eh. Hindi siya. Hindi ko narinig si Bangag, pero si Imelda Marcos ang nagsabi nun. Ano yun? Nasa interview yun hindi ko lang alam kung sino ba yun? Winnie Monzod o si Mel Tiangco? Nasa interview yun. So, yun ang eksena doon. Ako naman, ang wish ko, sana matapos na ito dahil I know you're really, really active when it comes to pakikipaglaban. I wish I'm with you. Diba? Nagsalita ka sa stage. Na-amaze ako dahil ang isang andyan, ikaw, hanggang ngayon, sabi ko nga, kung hindi totoo ang sinasabi ni Kati Binag na si Marcos Jr. ay adik, matagal ka na sanang nakasuhan. Kaya ka hindi kinakasuhan, kahit si Amy Marcos hindi kinakasuhan kasi pagdating sa korte, para masabi na ikaw ay nagsisinungaling, kailangan i-drug test si Bangag. Yun lang yun. Kaya ayaw ka nakasuhan patungkol sa droga-droga na yan. Ang mga kinakaso may mga fabricated crime about defamation, chuchu. Ayan, kung hindi nagsasabi ng totoo si Kati Binag, defamatory yan kung hindi totoo. Kaso nga, the only defense sa defamatory is truth. Which is we're telling the truth and nothing but the truth. Di ba? Authenticated pa. Yun. Correct. Kasi dapat, hamunin ko talaga yan lahat, pati mga nasa paligid ni Butod, di ba? Oo. Lahat na nasa paligid ni You Butod. want, kayo, di ba? drug test. Yung mga
mga t-shirts, mga puting t-shirts, naalala ko. Alam mo kasi, it's very spontaneous. Ang isang witness, like you, na nakita yung mga pangyayari, ang katulad ng mga brave Marines, na, spontaneous, isa lang ibig sabihin yan. Mm. Totoo, nasa side kayo ng katotohanan. Kasi kahit sabi ko nga, kapag nagsasabi ka ng totoo, kahit paluin ka, kahit ikaw ay lasingin, it's the same thing kasi nakita mo, na witness mo, na experience mo. Hindi Yes. katulad ng mga witnesses sis, na binabayaran ng mga bangag, katulad yung mga witness nila na katulad sa prosecution, di ba? Or si Madriaga, may script pa silang binabasa. Hindi ganyan ang may personal knowledge. Oo, kasi sis, kapag scripted, kailangan mong tandaan eh. So, pag hindi mo ma-memorize yun, ay magkakamali ka pag tinanong ka. So, yan ang problema kapag gawa-gawa ang witness or peking witness. Pero, kapag ang isang witness may personal knowledge, may alam talaga, balik-baliktarin mo man yung tanong, consistent yung isasagot sa'yo. Hindi yun magbabago. Kahit itry mo pang ihulihin, i-malign, or magtanong ka ng kakaiba, kung ang kanyang memory o kanyang experience, ang kanya lang ikikwento, hindi yun magkakamali. Pero pag kailangan mong magsinungaling, sis, magkakamali ka kasi. Kasi hindi mo talaga personal na experience yun. Kasi may naalala ako hindi lang natin siya pangangalanan. Nag-usap tayo, kasama ka doon eh. Meron isang personalidad na tinanong ko siya na nakasalamuha niya si Satanas. Sabi ko, nakita mo ba si Satanas na nagdudurog, nagpupulburon? Remember that? Ay, Ang yes, sagot yes. niya sa akin, ang sagot nito ni girl, na basta pumapasok sila ng mga amiga niya sabay-sabay sa CR. Exactly. Remember that? Sabi ko, what? Ano? Sabay-sabay sila sa cubicle. Ano gagawin nila doon? Puro babae. Ano yun? It's either mag-orgy sila or titira sila. Kasi ako naman may mga kaibigan. Hindi naman kami pumapasok ng sabay-sabay sa CR, one by one. Kasi kahit pagkakaibigan tayo, meron pa rin tayong private moment sa buhay natin na kung si CR ka, bakit kayo sabay-sabay sa cubicle unless na, may tinitira kayo? Or may ginagawa kayong kawalang hiyaan. Sabi ni Emno Forda, baka nagpe-prayer meeting sa CR. Naalala mo yan? Nakapatawaran sa mga kasalanang gagawin nila. Yung nakausap natin, naalala mo yan? Kamusta na siya? Oo naman. Sana magsalita na siya, no? Excited ako sa kanya. Gusto naawa din ako sa kanya, pero sana magsalita na siya, pero bata pa no? Oo, bata pa. Pinatakot-takot, oo. Oo. Correct. Pero alam mo sis, sabi ko nga sa'yo, di ba? Actually, yung ginagawa nila sa retired Marines, ang mga nagre-react dyan, kapwa kasundaluhan. Nakikita ko yung comment ng mga active or mga ibang Marino dun sa mga posting nila na laban lang. Di ba? So, yun yung nakakatakot kapag yung mismong kapwa nila kasundaluhan mismo ang hindi na nagugustuhan yung maling ginagawa sa kanila. Baka yung mga nakaupo dyan na nagmamaganda o nagmamatigas dyan sa mga hanay ng gobyerno, bigla na lang kayong sugurin dyan. Diba? Yeah. Sabi ni Zorro, Zorro, taga-Gorgor natin, baka daw nagba-Bible study o baka natotomboy sila sa isa't isa. Bangag study. Bangag yun, bangag. Oo. Okay. Well, thank you.